At ito na nga ba yung karmang dumating kay Pastor Benny Abante? Dahil mismo ng ating Korte Suprema ay naglabas na ng statement patungkol sa second place rule. At ayon nga sa ating Supreme Court affirms abandonment of second place rule. The Supreme Court has affirmed its earlier ruling abandoning the second place rule in local elections, denying with finality the motion for reconsideration filed by Datu Pax Ali Magunda Datu over the cancellation of his certificate of candidacy for governor of Sultan Kudarat. The court held that the resulting vacancy should be filled by the vice governor. At ayon pa sa Batas Philippines, Supreme Court upholds cancellation of Magunda Datu candidacy. The Supreme Court has upheld the cancellation of the certificate of candidacy of Datu Pax Ali Magunda Datu, who ran for governor of Sultan Kudarat. In its decision, the court clarified that the second placer does not automatically assume the position when the winning candidate is disqualified. So it's about time na dapat sundin na ito ng COMELEC. Aba, kilos na, George Garcia. So ito ay parang hindi beauty contest or beauty pageant na magte-take over ay first runner-up. Iba po ito, Benny Abante, kaya sana abay bumaba ka na sa iyong pwesto. Huwag baliwalain ang ating batas. At speaking ulit ng karma para kay Benny Abante, kamakailan nga ay in-expose ni Manila Mayor Isko Moreno ang bilyong-bilyong flood control allocation para sa distrito ni Benny Abante. Abay mukhang nasaktan ng lolo ninyo. Abay parang may anomalya, katiwalian at korupsyon din pala ang lola mo Benny Abante. Heto ang video, panoorin natin. District 6, 2 billion and 60 million. Total airport control project done in the city of Manila. Ayun. 2022, Billion. 2023, 2024, and 2025. Amounting to more or less 14 billion. Ay, ang Done laki. in Manila. So most of it finished already. Oh, Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. binaha pa rin. Now, itong lahat ng ito ay walang permit Oh, sa lungsod. yari. Yes, we are investigating them, Yan. and they are also being investigated by the Office of the President. But that is the thing of the past. Sad to say, ulitin ko, bumaha ng pondo sa flood control sa Maynila amounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila continue to suffer with the flooding. Gusto niyo malaman per district? Per district? District 1, 3.4 billion. Ay, District 2, 2 billion and 59 million. Grabe. District 3, 4.2 billion. District 4, 1.3 billion. bilyon-bilyon District talaga. 5, 1.1 billion. District 6, 2 billion and 60 million. Total of 14 billion, 313 million, 132,309 pesos and 12 centavos. From project allocation for the year 2022, 2023, 2024, and 2025. Grabe ano, bilyong-bilyong piso talaga ang pondo para sa distrito ni Benny Abante. Kaya naman pala ganun siya kaingay. Na talagang porsigido na mapatalsik si VP Sara. Kasi nga, kaya pala maingay ay may tinatago palang baho. Totoo nga ano, bumaha ng pondo pero
binabaha pa rin ang Maynila. So saan napunta ang bilyong-bilyong pondo na dapat sana ay nasa maayos na ang Kamaynilaan, pero bakit binabaha pa din? Kulang pa ang bilyong-bilyong piso? Pero ewan ko lang dito kay Mayor Isko ha. Kasi nung nakaraan, sinita niya si Joel Chua. Talagang galit na galit siya kay Joel Chua, no? Tapos ilang linggo lang yung nakalipas, abay bati na sila ni Joel Chua. Itong si Mayor Isko Moreno. Baka naman makalipas lang ang ilang araw ha. Isko Moreno ay ganito rin ang gagawin mo kay Benny Abante. Biglaan kayong mag-meeting, biglaan makapag-usap, at kapag naabswelto na, ayun, bati-bati na. So wala. So mawawala na rin ba ang iyong sinasabing investigasyon dito sa flood control sa distrito ni Benny Abante? Abay sana'y panindigan mo yan, Mayor Isko. Kasi ngayon, ang tapang-tapang mo, Mayor Isko, talagang isinapubliko mo ang bilyong-bilyong pondo na allocation para sa flood control dyan sa distrito ni Benny Abante. Abay baka ilang araw lang, umurong na rin ang iyong buntot dahil nakipag-areglo itong si Benny Abante sa iyo. Sana'y wag naman mangyari iyon, ano? Kasi nakakahiya, Mayor Isko. Sa una ka lang matapang, pero kapag nahimas ka at napakiusapan ay absuelto na. So hindi ka pa pwedeng maging presidente kapag wala kang paninindigan. So umaasa ngayon ang taong bayan, Mayor Isko, na iimbestigahan mo talaga itong flood control ni Benny Abante. Ano ang inyong masasabi dito sa second placer rule na nagbigay na ng statement ang ating Korte Suprema? Kaya-kayang bumaba sa pwesto ni Benny Abante? Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. So kaya ngayon, hinamon ni Manila 6th District Representative Benny Abante ang kanyang mga kritiko na maglabas ng ebidensya kung may nagawa siyang anumang paglabag o pagkakamali kasabay ng pagtuligsa niya sa umano'y pagpapakalat ng fake news at disinformation laban sa kanya. Mariing itinanggi ni Benny Abante na sangkot siya sa anumang irregularidad at iginiit na ginagamit umano laban sa kanya ang mga lumang video na muling ipinapakalat sa social media na tila bagong footage. Wala na, Benny Abante, nahuli ka na. Ipinakita na ni Mayor Isko Moreno ang bilyong-bilyong pondo na allocation para sa flood control sa iyong distrito, Benny Abante. Nakakahiya. Kaya ngayon, hugas kamay na lang ang iyong ginagawa. Ano ang inyong komento? I-comment mo na yan.